Alam po nakarang linggo, ang ating pinag-aralan ay tungkol po sa nag-iisang Diyos. Ano po? Sa umagang ito, ang ating pag-aaralan yung kalikasan ng Diyos. Hindi po natin masyadong binigyan pansin yung kalikasan ng Diyos yung nakarang linggo. Pinatunayan lang natin sa Biblia na ang Diyos ay isang nagkakaisang Diyos. Hindi siya isang persona lang. So napatunayan natin noong nakaraang linggo sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan na ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, sila nagkakaisang Diyos. Pero sa umaga pag ito, ang ating pag-aaralan yung kalikasan ng Diyos. Bakit ang Diyos ay Diyos? Sino at ano ang Diyos? Yun ang ating pag-aaralan sa umaga pag ito. Pag pinag-uusapan natin ang salitang nature, sa Tagalog, kalikasan. Yung essence. Paano ang isang bagay ay gano'n. Yun ang ibig sabihin ng nature. Ano po? Kung pinag-uusapan ng tao, paano ang isang tao ay tao. Ano ang katangian kung bakit ang tao po ay tao. Ganon din ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Paano ang Diyos ay Diyos? Bakit siya naging Diyos? Ano ang katangian ng Diyos? Yun ang ating pag-aaralan. Sino mang taglay ang katangian na ito ay Diyos. Yun ang simpleng kahulugan ng ating pag-aaral. Ang kalikasan ng Diyos. Ang pinag-uusapan natin yung tunay na Diyos. Hindi yung mga Diyos-Diyosan. Ito yung Diyos na ating sinasamba. Yun ang ating pag-aaralan. So, simpleng pangusap, bakit ang Diyos ay Diyos? Bakit siya naging Diyos? Yung makikita natin. Kung ilalagay natin sa tao, bakit ang tao ay tao? Bakit hindi siya aso? Ganon. So, tingnan po natin ang iba't ibang katangian ng Diyos. Dahil sa Bagong Tipan, meron po salitang Godhead. Ito yung pinag-aralan po natin. Dito po sa Thayer, yung patitignan po natin. Ito, Theotes, kanya. The state of being God. Yun ang ibig sabihin. Ito yung kalagayan ng pagiging Diyos. Ginamit ito sa Colossians 2:9 na ating Panginoon, bagamat nasa kalagayang tao, ay nasa kapuspusan niya ang pagka-Diyos. Kung isasalin natin simpleng salita, bagamat ang Panginoon ay nagkatawag tao, nasa kanyang kapuspusan ng kalagayan ng pagiging Diyos. Ano ang ibig sabihin? No? So ito yung kalagayan ng pagiging Diyos sa Colossians chapter 2 verse 9. Bababasa rin natin sa Romans chapter 1 verse 20. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So ito ibang salita. Hindi medyo iba lang konti. Ano po? So yung kanina, Theotes, ito mayroong Theotes. Kakunti lang ang pagkakaiba. Ito yung divine nature na may emphasis doon sa kanyang katangian. Yung attributes ng Diyos. Bakit sa Diyos? So ang Diyos ay nasa kalagay ng magiging Diyos at ano ang kanyang katangian. Yun ang makikita nating punto ng ating pag-aaral sa mga pag ito. Ito po yung iba't ibang mga katangian ng Diyos. Hindi natin katulad ng tao. Ano po? Isa-isa lang natin. Yan lahat ang katangian ng Diyos. Sabi, sila ganyan. Ang tao po, relative siya. Meron din siya katangian na ganyan, pero hindi katulad ng Diyos. Relative lang tayo sa Kanya. At may mga bagay na wala tayo, na nasa Diyos. Dahil tayo po nila sa larawan ng Diyos, may mga bagay na katulad natin ng Diyos. Pwede sila at ang pagkakataon. Tingnan ninyo, self-existent. In other words, ang Diyos, hindi katulad natin, may dahilan bakit tayo naging tao. Hindi ba? Yung ating mga magulang, tapos pinanag tayo. Meron cause, kaya tayo naging tao, hindi ang Diyos. Siya po ay immutable, hindi siya pwede mag-iba, palagi siyang Diyos. Siya eternal, walang hanggan.
Sa omnipresent, ibig sabihin ng presensya ng Diyos ay mararamdaman natin sa lahat ng lugar, although siya nasa langit. Siya po yung omnipotent, so wala hanggang kapangyarihan. Omniscient, meron siyang wala hanggang karunungan, kakayahan na malaman ang mga bagay, morally perfect, wala siyang kasalanan. At siya po yung sovereign, meron siyang kapangyarihan. So ito po iba-ibang katangian ng Diyos. At isa-isahin natin sa ating pag-aaral sa umaga po ito. So sabi rito, self-existent. Tayo po mga tao, hindi tayo self-existent. Meron dahilan bakit tayo naging tao. Meron cause. Yung ating mga magulang, nag-ibigan, yan ang cause, tayo effect. Tayo pinanganak. Pero ang Diyos po ay self-existent. Hindi siya nilala. Palagi siyang umiiral. Ibig sabihin, ng salitang YHWH, nagtanongin ni Moises sa Diyos, sino ang sasabihin kung nagsugo sa akin kanya? Ito, sinabi ng Diyos. And God said to Moses, I am who I am. Kanya. And He said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Palagi siyang present tense, di ba? Palagi siyang totoo. Tayo kasi, dalawa lang tayo, I am, I was. Pag kay nabubuhay, I am, tama, pero mamamatay ka. Wala na siya. Pero ang Panginoon, ang Diyos, palagi siyang I am. Palagi siyang umiiral. Ang Diyos po siya lamang, hindi natin ito maunawa kasi tayo ay nilalang. Hindi siya nilalang. Palagi na siyang umiiral kanya. Walang lumalang sa kanya. Palagi siyang totoo. Yun ang root word ng YHWH kanya. Palagi nang umiiral, ibig sabihin. Hindi siya nilalang. Siya po first and the last. Alpha and Omega. Yung Alpha, yun ang first letter ng Greek alphabet. Yung Omega, yun ang last word ng Greek alphabet. Yung Omega po, yun ang letter O na mahaba. Omega. So siya po ang simula. As the beginning, God has no cause. Walang naging dahilan para sa nagta. Palagi siya ang totoo. Basahin po natin ng Isaiah, chapter 44, verse 6. Itong mga katagang I am the first and the last. Ito po isa Diyos lang. Tayo, hindi natin pwedeng gamitin yun dahil meron una sa atin. At meron mauhuli sa atin. Di ba? Mauna tayo mamamatay sa kanila. Pero sabi dito sa 44 verse 6, ganito sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, yung salitang Panginoon, YHWH, sa ibang salin Jehovah, at ang kanyang manunubos na Panginoon na mahukbo. Ako ang una at ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. I am the first and I am the last. So siya naging dahilan para tayo lumitaw. Siya rin magiging dahilan para tayo mawawala. Pero palagi siya nandoon. Wala siyang katapusan. Wala siyang simula. Dahil hindi tayo Diyos, hindi natin naiintindihan yan. Siya lang gano'n. Ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo, sila lang ang gano'n. Bilang nagkakaisang Diyos. Walang Diyos bago at pagkatapos niya. Siya lang, palagi. Bilis. Sa Isaiah 43 verse 10, ito yung ginagamit ng saksi ni Jehovah, nalabasa nila yung saksi. Ito yung problema nila, nabasa nila yung saksi. Sabi nila, kami riyan. Ay hindi nila naunawaan na ito yung saklat ng Isaiah. Sa Old Testament pa ito eh. Sabi nito, kayo ay aking mga saksi. So may kausap ang Diyos. Ang kausap ng Diyos ay ang bansang Israel. Kayo aking mga saksi kanya. Sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili. At inyong maunawaan na ako nga. So, bumabalik tayo sa Isaiah. Walang Diyos na inanyuman na una sa akin. Kanya. Walang nauna sa Diyos. At magkaroon bang pagkatapos ko, wala rin Diyos pagkatapos niya kanya. Hindi po teorya ng mga saksi ni Jehovah, ang ating Panginoon daw ay Diyos na nilalang ng Ama. Eh, patay sila dyan.
Walang Diyos bago ang Diyos. Wala rin Diyos pagkatapos ng Diyos. So palagi siyang umiiral kanya. Walang dahilan, walang lumalang sa kanya, palagi siyang totoo. Kaya pag-aaralan po nito sa salitang ito sa Old Testament, parang Diyos ay nakikipagkatipan. Ang ginagamit niya ay YHWH. Merong dahilan yun. Bakit? Pag ikay nagkakaroon ng, ikay nakikipag-agree, nakikipagkasunduan. Ang kasunduan ay effective hanggat buhay dalawa. Kung ikay nangako sa isang tao, yung pangako mo ay effective hanggat buhay ka. Eh, paano kung namatay ka na? So, ang sabi ng Diyos, pag siya'y nakikipagkatipan, huwag kayo mag-alala kanya. Kasi palaging ko andito. So, gagawin kong ang ipinangako kasi palaging ko andito kanya. Kasi ninyo, bilang halimbawa lang, sa Exodus chapter 20, anong pangalan ginamit ng Diyos? May isang malit na aklat, ano po, na binigay sa akin. Sabi, the names of God. Kaya magandang pag-aaral po yun. Ando doon yung iba't ibang pangalan na ginamit ng Diyos at mayroong kahalagahan bakit ginamit niya yung mga pangalan yun. Dito sa Exodus chapter 20, basahin po natin. Tingnan nyo. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito at nagsabi, ako ang Panginoon kanya. Yun ay YHWH. Ako ang Panginoon kanya. Kung isasalin, ako palagi nang umiiral kanya. So pag nagipagkatipan, ang isang palagi nang umiiral, gagawin niya, binangako niya. Otherwise, so papahiya siya. So yung isang katangian po ng Diyos ay self-existent. Walang cause na bakit siya naging Diyos. Palagi siya nandoon kanya. Walang lumalang sa kanya. Therefore, walang tauna sa kanya at wala rin mauhuli pagkatapos niya kanya. So, ang Diyos po ay self-existent. Pangalawa, immutable. Mag-ibig sabihin ng salitang yan. God is perfect. Yung mga tao, lalo yung mga babae, bakit siya naglalagay ng makeup? Because they're not perfect. Kaya naglalagay sila para magmukha silang mas maganda. Pero ang Diyos hindi siya ganoon eh. Siya ay perfect. So hindi siya nagbabago. At wala rin siya binabago na may kaugnayan sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang katangian, sa kanyang layo ng mga pangako kanya. Hindi siya nagbabago. Kung sinabi niya, gagawin niya. Tingnan po natin ng mga talata. So, ang kanyang kalikasan ay hindi nagbabago. Dito po sa Hebrews chapter 11, ang context po niyan, yung kanyang mga nilalang. Basahin po natin. Yung ang context po sa, kung titignan natin ng verse 10, ito'y tumutukoy sa mga bagay na kanyang nilalang. So, ang lumalang ay ang Diyos. Ang sabi, sila'y mawawala kanya. Sabihin, yung nilalang ng Diyos, eventually, sila'y mawawala. Basahin natin. Sabi sa verse 10, and the Lord, you Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of your hands. They will perish, kanya. Yung mga nilalang mo, mawawala yan, kanya. Pero siya, but you will remain. And they will all grow old like a garment, like a cloak. You will fold them up, and they will be changed. But you are the same, kanya. And your years will not fail. So itong mga yung mga nilalak mo kanya, magbabago yan, mawawala sila. Alam niyo, patay dito ang theory of evolution. Ang theory of evolution, yung mga bagay, nagbabago. Pero hindi dito, sabi niya, sila yung tumatanda. They will all grow old like a garment. Actually, sa isang batas ng siyensya, sinasabi ang lahat ng mga bagay ay nabubulok kanya. In time, nabubulok sila lahat. Walang exception doon. Kaya ito'y building, kaya ito'y tao, kaya ito'y hayop, kaya ito'y halaman kanya, eventually, mamatay sila. Hindi sila magbabago. Sabi niya rito, yung mga bagay na nilalang mo kanya, mawawala sila. Pero ganyan pa rin kanya. Ito yung pagiging, they will be changed, but you are the same. So, ang Diyos ay Diyos. Hindi siya nagbabago doon. Siya ay Diyos. Palagi siyang Diyos. Hindi siya tumatanda. Palagi siyang Diyos.
Subalit kung minsan, ang kanyang kalooban ay nagbabago na may kaugnayan sa kanyang pagkikipag-ugnayan sa mga tao. Pero hindi pa rin magbabago yung pangako niya. Gagawin pa rin niya. Dito sa Exodus chapter 32, 9-14, ito yung pagkakataon na nagayat ang Diyos sa bansang Israel. Sa pangulo po ni Aaron, sila gawa ng isang gintong guya at nagayat ang Diyos. Sabi, papatay ko na itong mga tao ito kanya. At magsisimula ako sa iyo. Di ba yung pangako ng Diyos? Yung mga pangako niya, ay pangako ko sa kanya, magsisimula ako sa iyo. Basahin natin. Pero siya pinagsabihan ng Moises. At sinabi ng Panginoon kay Moises, aking nakitang bayang ito, napakatigas na kailang ulo. Ayaan mo ako upang aking pote mag-alab laban sa kanila. At aking lipulin sila. Ngunit ikaw ay aking gagawing isang dakilang bansa kanya. Ngunit sumama si Moises sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang iyong pote ay pinag-aalab laban sa iyong bayan? Na yung inilabas sa lupain ng Egypto sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan at ng makapangyarihang kamay. Bakit kailangan sabihin ng mga Egyptyo dahil sa masamang layon ay kanyang inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipulin sila mula sa balat ng lupa. Iulong mo ang iyong mapangis at babuhin mo ang iyong isip sa samang ito laban sa iyong bayan. Hindi nagbabago Diyos. Nagbabago ang looban niya. Depende sa sitwasyon. Pero yung mga pangako niya gagawin niya. Ang kalooban ng Diyos ay pwedeng baguhin. Kaya nananalangin tayo eh. Pwede niya baguhin ang ating sitwasyon kaya sa ating panalangin. Pero ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang kalooban, kanyang layon, hindi nagbabago yun. Malagi lang gano'n. Dito sa Old Testament, ito yung proseso ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Sabihin, kung papatayin pa sa Israel, pwede pa rin ito pa rin. Yung pangako niya kay Abraham, sa pamagitan ni Moses kanya. Pero actually, hindi natuloy. Hindi natin titignan. Dahil, sabi ni Manis, sasabihin siya yung tagaib sa kanya. Nilabas mo yung bayan para patayin sa ilang. So, hindi ginawa lang Diyos sa kanyang galit. Pero hindi siya nagbabago sa kanyang katangian at sa kanyang mga pangako. Siya eternal. Siya nabubuhay sa walang hanggan. Tayo po nabubuhay sa panahon. Tayo sa ating buhay, meron tayong hangganan. Pero itong nakikita natin, yung araw, open-ended siya. Nandito tayo sa loob ng panahon, ang Diyos ay nasa labas at loob ng panahon. Ganyan. So, hindi siya nabubuhay sa panahon. So, tayo po, tumitingin tayo sa orasan, tumitingin tayo sa taon, pero ang Diyos, hindi siya tumitingin dyan. Kaya tayo naiinip. Kuminsan, ang Diyos hindi. Hindi siya tumitingin sa panahon. Siya'y nananahan sa walang hanggan. So tayo ay naiinip. Tatlong minuto na lang. 5 minuto pa. Ang Diyos hindi. Wala siyang panahon. Basahin natin sa Isaiah, chapter 57, verse 15. Siya'y nananahan kanya sa walang hanggan. So hindi sa panahon. Basahin natin. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan, ganyan. Kaya ang Panginoon sa Micah, chapter 5, verse 2, sinasabi, at siya'y galit sa walang hanggan, ganyan. Tinananahan siya sa walang hanggan. Tayo, nananahan tayo sa panahon. So, meron tayong hanggan, tayo naiinit. Dito sa 2 Peter, chapter 3, verse 8, at sabi ng Apostle Pedro, sa mga kapatid, huwag kayo manginip kanya. Dahil tumatagal ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayo manginip. Sabi nito, basahin natin. Sapagkat, huwag yung kaligtaan ng katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon sa atin. Isang araw lang sa Panginoon. Hindi sinasabi noon na one day sa Diyos ay 1,000 taon. Hindi. Sinasabi lang niya yung kaisipan. Kaya nainip ka niya. Pero ang Diyos hindi siya nainip sa ganung paraan. Yung isang araw niya, 1,000 taon sa atin kanya. Parang. At ang 1,000 taon sa atin ay isang araw sa Panginoon. Yung magsaksi ni Jehovah, ginawa niya mathematics.
One day equals 1,000 years. So sabi nila, yung unang araw, 1,000 years, di totoo yun. Sinasabi lang ni Pedro, wala kang dahilan magreklamo kanya. Ang Diyos ay hindi siya tumitingin sa panahon. Meron siya sariling paraan kanya. Siya ang lumalang ng panahon. Alam niyo yung mga physicists, nasira ng ulo nila para i-define nila kung ano yung panahon. So, nagsawa sila sa kaka-compute kung paano dumating ang panahon at ang long essence ng panahon. Pero actually, ang Diyos ang lumalang ng panahon. So, Genesis chapter 1. Kung walang araw at walang buwan, walang panahon. Kahit po yung mga between sa langit, sila rin ay paraan para tumingin sa panahon. Basahin po na sa Genesis chapter 1, 46. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga taglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi. At ang mga ito maging palatandaan para sa mga panahon, sa mga araw at sa mga taon. At ang mga ito maging taglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. At ito ay nangyari. So itong mga nilalang ng Diyos na nakikita natin sa langit, yung buwan, yung araw, at ang between, sila ay palatandaan ng panahon. Doon po sa yung mga launang tao, wala silang orasan. Wala silang relo. Pero meron silang paraan para tignan nila yung panahon. Yung po mga Indian doon sa may Arizona, meron isang tower na nandun doon. Hindi maintindihan ng tao kung ano yun. Pinag-aralan nila, nakikita nila doon yung mga between, ganyan. So, yun naging tanda nila sa panahon. Yung mga Indian na yun. Tayo, either na tayo tumitingin sa paglalakbay ng lupa sa araw o yung paglalakbay ng buwan sa lupa. So, yung isa lunar calendar, yung isa sol, di ba? So, yun ay tayo nabubuhay sa panahon, ang Diyos hindi. Hindi siya tumitingin sa mga araw, sa mga buwan, sa taon. Meron siya sariling paraan. Kaya, kung hindi pa siya dumarating, meron siya sariling punto na darating, ang ating po'y darating. Dahil hindi siya nabubuhay katulad natin sa panahon. So, walang hanggan. Ang intention po natin tingnan sa kanyang katangian, omnipotent. Yung salitang potent, lakas. Doon po galing salitang potency kanya. Omni, unlimited. Ang salitang omni, ginagamit lang nila yan sa Diyos. Yung mga ilawan, omni kanya. Pero napupundi naman yun. Yung omni, walang hanggan kanya. Walang hanggang kapangyarihan. Yan ang ibig sabihin ng omnipotent. So po perfect dahil magagawa niya lahat ng mga bagay na ayon sa kanyang pagiging Diyos. In other words, meron siyang hindi magagawa. Yung mga bagay na lumalaban sa kanyang pagka-Diyos, hindi niya pwedeng gawin. Ganoon ninyo. Hindi siya pwede magbago. Hindi siya pwede magsinungaling. Kahit ano mangyari, hindi magsisinungaling ang Diyos. Dahil labag yun sa kanyang katangian bilang Diyos. Hindi siya pwedeng gawa ng isang bato na hindi niya mabubuhat. O hindi siya pwedeng gawa ng mga bagay na taliwa sa kalikasan. Hindi niya gagawin yun. Pero lahat ng mga bagay na consistent sa kanyang pagiging Diyos, kanyang gawin niya. Ginanin niyo. Siyang lumalang sa kalawakan, siyang lumalang sa lupa. Tingnan ninyo yung gano'ng kalaki, kalawak ng mga bagay nila lang ng Diyos. Hanggang ngayon, hindi malalaman ng siyentipiko ang gano'n ng kalawakan, hindi nila malalaman nyo. Noong si Sarah po, ay 90 years old, o 89, at si Abraham ay 99 years old. Pinangakuhan sila ng Diyos na sila magkakaanak. Isipin naman nyo, 89 years old na babae. Hindi nagme-mention, hindi na manganganak yun. Tumawa si Sarah. Sabi niya, siya katandaan ko ito, kanya ako'y magkakaroon ng kaligayahan. So nagsiping sila eh. Sa tandaan nilang yun. Sa tandaan ko ito, kanya ako'y magkakaanak. Hindi naman siya tumawa bilang tao. Tumawa siya sa sarili niya. Kaya sabi niya, bakit ka tumatawa ka niya? Kaya sabi nito ng Diyos, is anything too hard for the Lord?
At the appointed time, I will return to you. According to the time of life, and Sarah shall have a son. After 1 year, nanganak si Sarah. At yun si Isaac, di ba? So siya po ay hindi anak sa laman. Dahil kung laman ang pinag-uusapan, imposible na yun. So siya po ay anak ng pangako ayon sa Diyos. Ang Diyos hindi pwedeng magsinungaling. Hindi siya pwedeng matukso. At hindi niya pwedeng i-deny yung sarili niya kung ano sinabi niya. Tingnan niya pumunta tayo sa James chapter 1 verse 13. Ibig pagka tayo po ay natutukso, sinisisi natin ang Diyos. Bakit mo ako tinutukso? Diyos ka natin. Hindi na nunukso ang Diyos. Hindi rin siya matutukso. Basahin natin. Huwag sabihin ng sino man kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso ng sino man ganyan. Ngunit ang bawat tao ay natutukso sa sarili ng pagnanasa kapag siya nahihila at nakakit nito. Nung tuksoin siya ng Diablo, hindi siya natukso, di ba? Kahit anong gawin ng Diablo, hindi natukso ang Panginoon. Hindi rin siya pwedeng magsinungaling. Sa Titus chapter 1, verse 2, sinasabi, ang ating pag-asa ay ang buhay na wala hanggan. Sabi rito ni Pablo kay Titus, bago pa lalagyan ng sanglibutan, kanya, basahin natin. Sa pag-asa ng buhay na wala hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito'y pinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling kanya. So, hindi siya nagsisinungaling. So, kung tayo magkakaroon ng buhay na wala hanggan, kung tayo magiging tapat sa kanya, hindi siya nagsisinungaling kanya. Gagawin niya yung pinangako niya dahil bago pa nila sa kalibutan, ang dudungon na yan kanya. Nasa kaisipan na ng Diyos yung tayo liligtas sa pamagitan ng Panginoon at magkakaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Dito sa Titus, chapter 2, verse 13. Kung tayo di tapat, sino na nanatiling tapat? Sapagkat hindi niya may pagkakailangan kanyang sarili. Hindi niya pwedeng i-deny yung pinangako niya. Yan ang mga bagay na hindi magagawa ng Diyos dahil kung ito'y laban sa kanyang pagiging Diyos. Pero ang mga bagay, kaya gawin ng Diyos. All things possible. Right? Sa Matthew 19, verse 26. But Jesus looked at them and said to them, with men, this is impossible. Imposible sa mga tao, hindi sa sarili nila. But with God, all things are possible. Kanya. Kaya iligtas ng Diyos yung mga tao niya. So, ang Diyos ay omnipotent. Mayroon siyang walang kapangyarihan ayon sa kanyang kalikasan. Kanya. Isunod po natin titignan. Ang Diyos ay omnipresent. Ang omnipresent, ibig sabihin, ng Diyos nasa lahat ng dako. Magiging laban yan sa Biblia. Dahil ang Diyos nasa langit, kanya. Basahin natin. The Psalm 115. Ito po ang mga entil ay may mga Diyos-Diyosan na nakikita nila at nahawakan. Ang mga Hudyo, ang mga Israelita, wala. Kaya tinatangasan ng Diyos sila kanya. Basahin po natin. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, sapagkat sa iyong pangalan ay bigay ang karangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at dahil sa iyong katapatan. Bakit sasabihin ng mga bansa, nasaan ngayon ang kailang Diyos? Wala silang nakikita eh. Ang mga entil, meron silang mga ribulto, larawan ng kailang mga Diyos-Diyosan. Ang mga Hudyo, wala. Ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanya. Diyos ay nasa langit. Pero ang kanyang presensya ay mararamdaman mo sa lahat ng tao kanya. Yun ang ibig sabihin ng omnipresent. Hindi mo siya matatakasan. Mararamdaman mo kung kahit saan ang Diyos. Nasa dagat, makikita mo ang Diyos doon. Bakit siya gawa niyan eh? Gano'ng kalakas ang dagat, gano'n din ang Diyos kanya. Ang kagandahan ng mga bagay na nilalang niya. Makikita mo ang Diyos doon. Kahit mga planeta, makikita mo ang Diyos, hindi mo siya matatakasan kanya. Makikita mo kanyang kapangyarihan. Nung utusan po ni David ni Solomon, na gawin niya yung templo, nagtataka si Solomon. Tunay kanya ang Diyos. Hindi siya nananaan sa mga templo ang ginawa ng tao kanya. Bakit? Hindi kasya kanya ang Diyos.
Kahit ang buong universe, hindi kasyang Diyos. Basahin natin. Sa unang hari, chapter 8, verse 27, itong sabi ni Solomon, ngunit totoo bang naninira ng Diyos sa lupa? Bakit ko siya ititira ng templo kanya? Bakit ko siya gagawa ng templo kanya? Sa langit at sa pinakamataas, sa langit ay hindi ka magkasya. Gano'n pa sa bahay na ito na inyong naking itinayo kanya. So, ibig sabihin, hindi siya nakatira sa templo yun. Yung lugar ng templo, doon nagkakaroon ng fellowship of Diyos sa kanyang bayan. Pero wala siya doon. Kanya. Siya ay nasa lahat ng tao. Ang presensya niya, mararamdaman mo sa lahat ng tao kanya, kahit saan pumunta. Dito sa awit, chapter 139, 7 to 10. Kung naalala ko po, merong ginawang awit na ganyan yung mga Katoliko, ano po? Ginamit tala yung talatang yan. 7 to 10, basahin natin. Siya lang ang pupunta mula sa iyong Espiritu. Siya lang ang tatakas mula sa harapanuhan niya. Kung ako yung makit sa langit, ikaw'y naroon. Kung gawin ko aking higaan sa Sheol, ikaw'y naroon. Kung aking kunin ng mga pakpak ng umaga, at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, at ako'y tumira, doon may papatubayan ako ng iyong kamay, at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. So, kapangyarihan ng presensya ng Diyos, mararamdaman natin sa lahat. At siyang kapuspusan ng lahat ng mga bagay. Kaya dito tayo, at umiiral dahil sa Diyos. Kung wala ang Diyos, wala tayo lahat. Dito sa Jeremiah, kahit po sa Bagong Tipan, malimit natin mabasa ito. Dito sa 23, 24, kanya. Ako ba'y Diyos lamang sa malapit at di sa malayo, sabi ng Panginoon? Baka pagtatago ba ang isang tao sa maaling na tao upang hindi ko siya makita? Sabi ng Panginoon. Hindi ang pinupuno ko ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. Kanya. So paano nalalaman ang Diyos ang lahat ng mga bagay? Meron siyang paraan. Yan ang kanyang isang katangian ng Diyos, omnipresent. Gusto na makikita natin, omniscient. Ito po yung siya'y perfect. Kaya niyang malaman ang lahat ng mga bagay, kahit ang mga bagay bago pa nangyari. Meron isang hula sa Isaiah na sinabi, si Cyrus, kanya. Hindi pa ipinala si Cyrus, alam na niya yung pangalan ng Diyos. Hindi naman siya nagbigay ng pangalan yun. Ang nagbigay ng pangalan ng Cyrus, yung mga magulang niya. Pero siya tumingin sa panahon na yun. Kaya niya gawin yun. Hindi natin kaya gawin. Tayo, ngayon lang alam natin, kahapon, hindi mo malimutan. Pero ang Diyos hindi. Kaya niya. Meron siyang abilidad na gano'n. Siya'y sakdal sa kaalaman. Okay. Kung isipin natin, ang pagkalalang po natin, kung isipin po natin, paano tayo nilalang? Paano nalaman ng Diyos na magkaroon tayo bituka, baga, etc.? Siyang nag-isip ito eh. Yung galong kasakdal ang kanyang kaalaman. Ito sa Job. Alam mo ba mga pagtimbang sa mangulap? Ang mga kahangahang gawa niya sa kaalaman ay ganap kanya. Di natin maintindihan, pero ang Diyos ang gawa ng bagay niya. Dahil sa kanya, kaalaman, karunungan. Alam niya ang puso ng tao. Kaya niya basahin ang ating iniisip. Kung gusto niya. Maraming pagkakataon sa buhay ng Panginoon, pag nagbubulong-bulong yung mga tao, bakit kayo nag-iisip ng masama kanya? Sino mabasa niya yung isip ng mga tao? So isang katangian na wala sa atin. Kahit anong gawin natin, kahit asawa pa, hindi mo alam iniisip niya. At hindi rin niya alam ang iniisip mo. Nagmamanifest lang yan sa mga kumisan sa ating mga ginagawa. Pero otherwise, hindi mo malalaman yun. Maliban kung sabihin niya. Pero Diyos kaya niya gawin kayo. Hindi tayo makakatakas kung magsisinungaling tayo. Ano, Diyos yun. Na nagsisinungaling tayo. Sa 28, verse 9, basahin natin. Ito po isang argument sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Dahil meron sa katangian na ganyan. At ikaw, Solomon, aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Paglikuran mo siya ng buong puso
at ng buong pag-iisip sapagkat sinasalisik ng Panginoon ang lahat ng puso at nalalaman ng lahat ng balak at iniisip. Kung hahanapin mo siya, matatagpuan mo siya. Ngunit kung pababayaan mo siya, itatakwil ka niya, magpakailanman kanya. So kahit ang ating kaisipan, hindi natin may tatago sa Diyos kanya. So, ang Diyos po, nababasa niya ating iniisip at ang ating mga puso. Kaya niyang malaman ang lahat ng mga bagay bago pa mangyari. Hindi nga po natin alam yan. Ginablatay ng kanya na ganyan. Ang disla. Ito pong sa aklat ni Isaiah, kung pag-aralan po niyo, maraming pagkakataon. Dahil ito po sa panahon na ang mga Israel ay nagsimulang sumamba ng mga Diyos-Diyosan. So parang nagkakaroon ng court case. Sige kanya, patunayan niyo sila. Kaya ba nilang gawin ito? Sabi, kung kaya lang gawin ito kanya, meron kayong karapatang sambahin sila. Pero hindi naman sila tunay na Diyos. Wala silang ganong kapangyarihan. Basahin natin. Sa Isaiah 41. Hayaan dalhin nila. At ipahayag sa amin kung ano mangyayari. Sabihin sa amin ng mga dating bagay kung ano mga yun. Upang aming malaman ang kalalabasan nila. O ipahayag nyo sa amin ang mga bagay na darating. Ganyan. Ang Diyos lang, may kakapangyarihan na gano'n tayo. Sa mga Diyos-Diyos, wala. Hindi sila Diyos. Dahil ang Diyos lamang ang tunay na Diyos. So, susunod pa mga kapatid, sovereign. Pag sinabi natin sovereignty, yan ng isang bansa, yan ang kanyang kalayaan, kapangyarihan. Kaya sovereign, ganyan. Sovereign nation. Meron siyang kapangyarihan bilang isang bansa. So, pagka sinasakop ng ibang bansa ang ating bayan, nawawala ang ating sovereignty kaya natin. Yung salitang El Shaddai, nasa Biblia yun eh. Ginamit lang ng, nakalimutan ko na yung pangalan, namatay na tayo eh. Sa Genesis 17 verse 1, tinawag ni Abraham ang Diyos na makapangyarihan Diyos sa lahat. Kanya. El Shaddai, Almighty. Kanya. Ibig sabihin, meron siyang authority kapangyarihan sa lahat. Na si Abraham ay 79 na taon, ang Panginoon nagpakita kay Abraham at saka sina, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. So, yung kanyang sovereignty ay higit sa lahat. Dahil siya ay sovereign, meron siyang kapangyarihan at atulan niya ang lahat. Yung mga judge po natin, hindi sila actually tunay na judge. Nagkakamali yan eh. Umaasa lang sila sa evidence. Ang Diyos hindi niya kailangan dahil nababasa niya ang ating mga isip at nalalaman niya lahat ng mga bagay. Yun ang sa Ecclesiastes 12. Kahit yung mga bagay na tinatago natin, malalam din siya. May tatago natin sa mga tao, pwede niya natin may tatago sa Diyos. Tulad niya lahat ng mga bagay, maging ang mga kumpling bagay kanya. At dadali niya sa kakatulan. Basahin natin. Sa 12 verse 13. Ito yung pinakahuling talata. Verse 14. The conclusion, when all is been heard, is fear God and keep His commandments, because this applies to every person. For God will bring every act to judgment, everything which is hidden, whether it is good or evil. Right? Sa tulad na, meron siyang kapangyarihan na gano'n. At say, may kalayaan na gawin niya, gusto niyang gawin. Kapag sinabing sovereign nation, ibig sabihin, meron silang kalayaan gawin na gusto nilang gawin. Na walang pakialam yung mga bansa. At yung pinatutupad nila dahil sa kanilang kapangyarihan, basically, militar na mga bansa. Sa Psalm, binasa natin kanina. Sabi nito, ang aming Diyos nasa mga langit at ginagawa niya gusto niya gawin. Ganyan. Ang kanyang ibigin. So, meron siyang free will. Kaya tayo may free will din. Kanya lang tayo sa larawan ng Diyos. So, God is sovereign. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Walang ihigit sa Kanya. Sa Diyos. Kaya dapat natin katakutan. Di ba? Kusunod po, siya po yung morally perfect. Tayo po mga tao, pinagsisikapan natin maging mabuti. Pero hindi tayo perfect.
Dahil paminsan-minsan, kakamali tayo, kakasala tayo. Pero ang Diyos ay morally perfect. Kung pinag-uusapan ng moral, ito yung may kagunayan sa tama at mali. So ang Diyos ay morally perfect. Hindi siya nagkakamali. Hindi rin siya nagkakasala. Siya ay mabuti. Ang tao po ay mabuti. Relative. Dahil kakamali tayo. Pero ang Diyos ay absolutely na mabuti. Hindi siya nagkakamali. Hindi siya gumagawa ng masama. Tingnan niyo sa Mark 10:18, yung batang makapangyarihang mayaman, lumapit sa Panginoon. Mabuting guro, kanya. Sabi ng Panginoon, bakit mo tinatawag na mabuti kanya? Isa lang ang mabuti ang Diyos. Pero kung titignan natin yung pangusap na yun, by necessary inference, sinasabi ng Panginoon, siya'y mabuti at siya'y Diyos. Hindi naman niya dinano yung tao Pinabayaan lang niya. Basahin po natin. Sinabi sa kanila, Jesus, bakit tinatawag mo kung mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos lamang. So, ang Diyos lamang ang mabuti. Tayo may mabuti, relative. Dahil meron tayong pagkakamali, tayo lagi masama kung minsan. Pero ang Diyos, absolutely, hindi. Siya'y palaging mabuti. Siya'y banal. Ano po niya ibig sabihin ng salitang banal? Ito yung hiwalay sa kasalanan. Pag sinabing banal, ikaw ay hiwalay sa kasalanan. Dahil ang Diyos ay mabuti palagi. Siya ay absolutely hiwalay sa anumang kasamaan. At siya ay dalisay. So, kung dahil ganun ang karakter ng Diyos, kung ano sinasabi niya, sumunod ka dahil palaging tama ang Diyos, hindi siya nagkakamali. Wala siyang pinatutupad sa atin na masama. Palaging mabuti. Sa Leviticus, chapter 19, verse 2 na po. Magsalita ka sa buong kapuluan ng mga anak ng Israel at sabihin mo sa kanila, magpakabanal, sapagkat akong Panginoon ng Diyos ay banal. Ano ibig sabihin ng pakabanal? Sila yung may walay sa kasalanan. Ito 99 verse 5, ito po, ganun din po sinasabi. Nakalat na mga awit dyan. Wala naman 99 sa bibig na wala po yung sa say righteous. Ang salitang righteous, galing sa salitang right, tama. So, ang katuwiran ng Diyos, ang ibig sabihin, yan ang nagsasabi sa atin kung ano yung tama na dapat natin gawin. So, ang Diyos palaging tama. Lahat ng ginagawa niya ay tama. Walang mali. It is Romans chapter 3 verse 26. Basahin po natin. Tayo po, posibilidad, meron tayong ginagawang mali. Maraming dahilan. Si Abraham, nagsinungaling siya na itaggi niya si Sarah, asawa niya, kundi kapatid niya, dahil natatakot siyang patayin. So, nakagawa siya ng mali. So, Romans chapter 3 verse 26. Upang mapatunayan sa pamamagitan panong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya maging ganap at tagaring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. So kaya mayroong paraan ng kaligtasan na dapat natin sundin para mapatunayan na siya matuwid. At siya'y palaging totoo. Kung sinasabi niya ay katotohanan. Lahat ng sinasabi niya ay totoo. Number one, nabasa na natin, hindi siya maraming sinungaling. So lahat ng sinasabi, totoo. Sa John 17 verse 17, sabi niya, pagkabanali mo sila sa iyong salita mo yung katotohanan. So absolutely mga bagay na sinasabi ng Diyos at pinasusunod sa atin ay totoo. At saan pa ang Diyos, ang kanyang pagmamahal ay saktan. Ang pagmamahal ng Diyos walang kaugnayan sa damdamin. Yun po yung agape. Walang kaugnayan sa damdamin nyo. Ito yung pagmamahal na iniisip mong gawin ng mabuti para sa iba. Up to the point na ikay willing to sacrifice. So, John 3:16, alam po natin yan, di ba? Pero hindi ko lang maintindihan, bakit ginagawa pagsinta? Yung salita sinta ay siya pagitan ng babae at lalaki. Sinisinta kita nga niya.
sabihin, yung lalaki gusto yung babae. Bakit doon sa lumang salin, ginaan pagsinta. Dito sa bagong salin, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig, hindi rin tama yun. Dapat ito pagmamahal. Talaga sinasabi, pagka sinasabi ng lalaki sa babae, habang nililigawan niya, minahamahal kita, hindi yan sinasabi niya. Ang gusto lang sabihin, iniibig kita. Ang root word nyon, I desire you. Kanya. Sa mahabang panahon, sa pag nagsasama ng mga tao sa gitna ng mga kulubot at mga pangit na ugali at nagsasama pa rin sila, yan ang pagmamahal. Otherwise, iwahanan mo lang siya, di ba? John 3:16, basahin natin. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sa kalibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang sino mga sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na sacrificial love, di ba? Sinakripisyo niya ang kanyang anak para sa ating kapakanan. Wala naman silang pakinabang doon. Hindi pakinabang para sa atin. Para tayo mawala sa kasalanan. Pero ang Diyos, because He's morally perfect, kinapopuotan niya, tulad tayo ng Diyos, mararamdaman natin ang kanyang buong pagkapuotan niya. Siyempre, sabi nga po sa kasabihan ng batas, the law may be harsh, but the law is the law. Kanya. Sabi, kahit gusto ng Diyos na magparusahan yung mga tao nagkasala, wala siya magagawa. Kasi He's morally perfect. Siya'y matuwid. Siya'y mabuti. So, parusahan niya. Ito po, sa Romans 2:5, makikita natin yun. Ito po ay sana'y mabala sa atin na huwag natin gawin ng masama dahil mararamdaman natin ang kapangyarihan ng Diyos pagdating ng panahon. Yun po ay righteous indignation kanya. Nararapat na parusahan. Dahil kung hindi siya matuwid. Kawawa naman yung mga nagsumikap na sumunod sa kanya. Romans 2:5. Ngunit ang isa'y katigasan ng pusong hindi nagsisisi ay nagtitipong kapara siyang sarili ng poot sa arang ng kapootan at pagpapahayag ng matwid na pag-uukom ng Diyos. Pagkakalang ng Diyos, dahil siya matuwid, definitely, mapaparusahan ka. Malapit na po siya na po natin. Ang Diyos ay hindi katulad natin. Tayo po, meron po tayong laman at buto. Pero ang Diyos ay wala. Pagkat siya po ay Espiritu. Noong nagtaboy na maguli yung Panginoon, sabi ng mga, ay Espiritu kanya. Ang sagot niya, behold my hands and my feet, that it is myself. Kanya. Handle me and see, for a spirit does not have flesh and bones, as you see I have. Kanya. Dahil nagkatawang tao siya, nabuhay na siya maguli. Pero ang Diyos, sabi niya, ay Espiritu. So, lumagat sa langit ang Panginoon, mabalik siya sa dati niyang kalagayan, na Espiritu. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Sabi niya, God's Spirit, ganyan. Kaya tayo po ay Espiritu na nakatira sa katawan. Dahil nakawangin sa natin sa Diyos. So, isang katangian ng Diyos sa Espiritu. Yung mga Mormons, naniniwala sila ng Diyos ay katulad natin. Meron siyang katawan nga nila. Hindi totoo yun. Tayo lang may katawan ng Diyos, wala. Kaya hindi natin siya 100% nakatulad, kawangis lang natin siya. Dahil tayo may katawan, siya wala. Pero yung Espiritu natin, ay kawangis ng Espiritu niya. So, God is Spirit. So, itong mga katangian pong ito, ang nagtataglay niya, tatlo lahat. Yan ang Ama, yan ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sila lang nagtataglay niya. Kaya sila lang po yung tatlong nagkakaisang Diyos. Wala nang iba ang nagtataglay ng mga katangian na yan, maliban sa tatlong yan. Kaya sila po yung nagkakaisang Diyos. So, ano nature ng Diyos? Pagka ganun tayo, Diyos ka. Hindi tayo ganun. Kawakis lang natin sa ibang bagay. Pero,
Ang Diyos lamang ang ganyan. Ang nagkakaisang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. So, ito po ang katapusan ng ating pag-aaral. Pag ituloy po natin yung serie nito, ang Ama, hindi na kailangan patunayan Diyos. Wala namang controversy doon eh. Pwede mo patunayan ng anak sa ganitong paraan. Kung anak, taglay niya ang katangian ng Diyos, siya Diyos. Kung Espiritu Santo, taglay niya ang katangian ng Diyos, siya Diyos. Yun na. Otherwise, kung Espiritu Santo, hindi niya taglay ang katangian na sinasabi sa Biblia ng Diyos, hindi siya Diyos. Pero actually, tinatawag siyang Diyos, tinatawag din Diyos ang Ama, anak. So, by necessary inference, doon lamang sa ganung bagay, taglay nila yung katangian na yan. So, ito pong ating pag-aaral po sa mga pong ito. Marami lang, may tanong kayo, kapatid. Kung wala kayong tanong, ito natin tinatapos ang ating